Okay. Good day, everyone. We'll be having a short debate about the cause of massive corruption in flood control projects. I am Rose Angie Estrella, and I stand that it is the fault of greedy individual public officials and contractors. On the other hand, my debate partner, Ma'am Eileen Prina, believes that it is the result of a flawed government system that enables political dynasties and lack of transparency. Thank you, and let's begin. For me, corruption in flood control projects mainly happens because of individual greed. Kahit anong system, kung ang tao sa loob ay makasarili at walang malasakit sa public, wala pa ring mangyayari. May budget naman para sa safety ng communities, pero inuuna pa rin nila kasi yung sariling bulsa. Yung mga ghost projects, yun na yung proof na tao at hindi system ang dahilan. Your turn, Ma'am Eileen. Okay. Magandang araw rin po. Naniniwala ako na ang malawakang korupsyon sa flood control project ay bunga ng siraan at maling sistema ng pamahalaan. Isang sistema rito ang pinatakbo ng political dynasties kasi kung yung project na yun tapos marami silang magkakamag-anak na sumusuporta ron at sila-sila lang nagkakaintindihan, hindi nila hindi nila na papakita yung kanilang accountability, transparency, walang walang mabubuong magandang proyekto. My turn, ma'am. Yes, ma'am. Actually, totoo naman yun kasi na merong mga political dynasties. Pero kasi 'di ba, tao yung nagde-decide, hindi naman sistema. And may mga dynasties nga at loopholes, pero tao pa rin kasi yung nag-exploit eh. Dahil integrity stops corruption. Eh 'di ba yung integrity, part yon 'di ba? Parang characteristic natin yun as tao. For example, diyan sa dynasties, meron naman ding mga politiko na tapat pa rin. Like, for example, si Vico Soto nga, transparent siya sa budget, proactive siya sa emergencies. Kagaya nitong nakaraan, nagbigay siya ng go bags sa mga household. Tapos, awarded siya, 'di ba, dun sa International Anti-Corruption Champions Award from the US Department nitong February 2021 dahil pinopromote niya yung transparency and accountability in governance. Yun yung big example of honest governance. So from here, we can see nasa parehong government system naman siya eh. But it is his approach that makes the difference. So tao talaga. Yes, ma'am, naniniwala rin naman ako doon. Kaso, di ba, minsan, ang isang proyekto, bago mabuo yan, dumadaan muna yan sa mga project plan, tapos sa mga dokumento, kung sino yung mag-a-approve. Tapos, ma'am, yung ibang nag-a-approve dyan, kaya nawawala yung sistema, kasi meron sila lang yung nag-uusap, quote and quote. Ganun na lang, kaya nasisira yung pamamalakad. Na tao rin ang gumagawa. Tama rin po kayo doon na talagang hindi naman mabubuo yung systematical grid kung hindi rin tao yung magpapatakbo ng plano para mapaganda. It's your turn, ma'am. Oh, iyon nga, 'di ba? Nabanggit mo nga, ma'am, kasi 'di ba nasa culture na natin yung corruption. Pero 'di ba yung culture na yun, it exists because people repeatedly choose wrong. Kumbaga Yes. kung yung tao magde-decide siya to stop the greed, edi mag-stop din yung corruption. So for me talaga yung characteristic mo eh, yung the way you think, yun yung talagang malaking influence dito sa nangyayari sa government natin. Your turn, ma'am. Yun nga, ma'am, gawa nga ng sinabi mo na sa tao lang din kasi unang-una nawawala talaga yung transparency, yung accountability nila na sila lang nagkakaintindihan, hindi nila sinasabi sa buong mamamayan kung ano yung dapat na ginagawa nila. Tapos malalaman na lang ng buong sambayanan na meron na pala tayong malaking problema na ang taong bayan walang alam doon sa napag-usapan ng sistema na yun. No. So you agree, ma'am, talaga no na ano din talaga siya. Malaking effect yung individualism ng isang tao na nakaupo doon sa Yes, pwesto. ma'am. Tsaka actually I want to add, 'di ba meron tayong essay before? I don't know kung ginawa rin to sa section niyo, ma'am, na
asking kung ano yung trait na dapat meron sa isang public leader. And every time that was included on any questions, lagi kong sinasabi na the character should be yung reverence, yung fear out of respect for the Lord. Kasi when you have that, you will always be cautious with your choices. You are aware that God is watching you anytime, anywhere. And from that, it will be your guiding light to make decisions not for your own personal gain, but for the public good. Because you know that you are in that position because God placed you there. Ayun, ma'am. Yes ma'am, related nga din yan dun sa essay natin last na topic natin. Ang naging sagot ko naman doon ma'am, na matagal ng problema yung korupsyon o maling Mm. sistema ng pamahalaan natin. Na marami nang naupo na mga pinuno na parang paulit-ulit lang yung korupsyon eh. Dahil sa maling sistema eh. Na walang nagaano sila, na nagiging ganid na talaga yung kung isa lang mga nag-iisip tapos nagiging kakampi niya si ganito. Kaya Mm. nauwi siya sa hindi magandang plano. Kaya nga sabi Mm. namin doon, paulit-ulit papaano o tao kung yung mga mahihirap lalong naghihirap. Yung yumayaman na gumawa ng sistema na yon, sila yung yumayaman. Mm. Kasi for me talaga, ang laki nung fact for the yung malaking check yung moral responsibility. Kasi 'di ba, the end of it all, ano mang klaseng sistema meron tong mga agencies na to, tao pa rin ang nagde-decide hindi yung system. Kahit na ang hirap din na parang 'di ba kapag nagkakaroon ng connivance, so it's your choice pa rin kung sasali ka or you have to be firm doon sa stand mo na hindi ka dapat sumali sa mali. Kasi kung mapapansin natin, meron pa rin namang mga honest officials kahit pareho lang 'tong sistemang ginagalawan natin. Ayun, ma'am. Yun nga ma'am, dun sa sistema na ngayon, kaya lang din naman ma'am nabubuo yung systematical failure, gawa na rin minsan na pakikisama. Kaya pagka Ayan, oo. sa isang grupo kayo pakikisama, na hindi mo na naiisip o hindi na naiisip nung gumawa ng sistema na yon na mali. Yes, ma'am, tama ka naman. Kaya nga kanina 'di ba binanggit ko na bilang, public official, bilang leader dapat you have what it takes, yung reverence and fear out of respect sa Lord. Kasi doon yun talaga yung magiging guiding light mo, na hindi ka dapat makisama sa mali. Actually, ma'am, the next argument I think will be our fifth na. So, your turn, ma'am, for the last argument. Ang sa last argument ko ma'am, yung mga taong nandito sa systematical failure, sila yung tinatawag nating ganid or nagiging lalo na pagdating sa financial na sinasabi nating binababa ng gobyerno na nagiging sapat sana para sa mamamayan. Kaya 'di ba lagi nating napag-aanohan na ang Pilipinas kesyo mahirap daw, which is hindi naman totoo 'yun. Kung tutuusin, napakayaman ng Pilipinas. That's all, ma'am. Oh, yes naman. So for me, my closing statement would be, at the end of the day, that corruption doesn't automatically come from the system. It's for me, hindi siya talaga automatically from the system. Kasi nandyan yung sistema eh. It's for you to use and for you to Yeah. abuse. So it starts yung corruption when a person abuses it. So kahit gaano kaganda ang laws o structure, ah kung ang tao sa loob ay sakim, babagsak pa rin lahat. Kaya ang tunay na kalaban hindi sistema kundi yung greed sa tao. Ayun po ang aking closing statement. Ayan. So yun po yung aming debate ni Ma'am Eileen Reyna, ang aming short discussion. Mayroon ba kayong input, ma'am, para sa bago natin to i-save and mapakita sa ating prop? Sa akin, ma'am, okay po. Okay naman po. Bali, spontaneous lang ginawa namin ni Ma'am hindi po kami Yes nag-script. po. And this is a natural flow of discussion sa aming first time Tutol meet ni sana, ma'am, Ma'am sa aming Zoom. oo, sana mahaba yan no? Kasi Yes DPWH yung po. pinag-uusapan eh. Ang daming Mm. dyan eh. Ang daming papasok dyan eh. Yes po. Bali, generalize lang natin siya. Doon Yes lang po. sa naging topic natin kung greed or Okay. individual greed or doon sa systematic failure. So, save na po natin